Dito tayo ngayon sa Zambales. Ayan, para mabago naman, puro na lang tayo studio dun sa Special edition. special edition ito Not ng Politikang Ina Mo. Hindi sa studio. Alright. Dito tayo ngayon sa CNJ. Zambales. Ayan, para mabago naman, puro na lang tayo studio dun sa Special edition. special edition ito Not ng Politikang Ina Mo. Hindi sa studio. Kaya kami nakita-kita ulit eh. Tignan niya, living the life. Kaya kami nakita-kita sa mga schedule namin eh. Holy Week bakasyon, isip na rin namin mag-taping para sulit na, di ba? Tama. So, tsaka mabago ang environment naman, ang paligid. No? So, ako ulit, si Jen, ng Batas Manggagawa. Ako si Eli ng Eli San Fernando. Ako si Mark, ang 2 sentimo sa kalye. Kami ang Politikang Ina Mo. Sa beach! Sa beach. Edition! Beach edition. Ayan. Look at that. Ano, ipan mo nga doon, direct. Ganda. Direct. Direct. Yun, Tao. daming tao. Siyempre. Check na ako ng montage. Oh, yan. Sunset. Sunset na. Sunset. Maiba naman. At sarap pa, may beer pa. May beer pa. Diba? Tapos wala akong iniisip na trabaho. Ang This is sarap. the life. Sarap ng Luwag nga sa buhay. Metro Manila ngayon eh. Lahat nasa probinsya lahat. Pero itong beer na to, mas pwede pang may ilamig to eh. Kanina pa kasi yan eh. Ayun pa yan. Pa-brown out kanina eh. Ay, ganina pa. Nasabihin ng mga viewers natin, itong mga burgis, itong tatlong to, nagpabir-bir lang sa beach. Ang gusto namin, lahat ng manggagawa Tama. maka-experience. That's ng the ganito. dream. Yeah. So, ano ba topic natin ngayon, Mark? Yung may sa isang comment section natin, di ba nagtanong siya? Isang malalim na tanong. Oo nga, no? Oo. Ano nga Makabasa na lang. I-flash na lang doon, i-flash. i-flash na lang natin. High-tech tayo dito eh. So, High-tech. ipa-flash natin I-edit yan na lang. bigla. Ito, si Paul Andremon Darte. Ewan ko, tunay niyang pangalan to. At sabi niya, ayan, since nag-ask naman kayo ng episode ideas, gusto daw niyang marinig kung ano daw ba ang dahilan kung ba't daw nandito tayo sa tanginang bansa natin na to. Yung. Ba't daw nagkanda-leche-leche. Bigla na lang bang bigla na lang magically na ganyan. Bakit daw nakakaingit daw yung Singapore, Japan, Korea, no? Tatanggapin na lang daw ba natin kalagayan na ganito sa bansa? Kasi kumbaga napanood daw niya isa-isa, Eli, yung mga ano natin. Tapos parang Ay, thank you. paisip niya, nagdi-discuss daw tayo ng mga piecemeal na mga problema ng bansa. Pero ano daw bang ugat daw talaga? Hirap naman yun, parang kailangan na isang klase dyan. Unahin natin yung sociological perspective dyan, siyempre. Yun yung gusto ni Lord. Kay Prof. Kailangan paghirapan muna bago mag-evolve. Di ba ganun yung social evolution? Ganun ba yun? Ganun yun. Pero ikaw, Mark, anong tingin mo? Bakit ganon? Ba't ganito ang bansa natin? But we are in this shithole, sabi Ako, nga nila. actually, sa tingin ko, nung pag ano pa lang, parang pagbigay pa lang sa atin ng first independence natin, we were on the right track eh. Maganda naman economy natin dati. Then, yun nga parang kahit sabihin natin medyo US back yung mga presidente na yun, like sila Ramon Magsaysay, and yung mga predecessors niya. Ever since nangyari yung panahon ni Marcos talaga, doon talaga medyo naging backward na talaga economy natin. Nosedive Hindi tayo. na siya great, parang isa siyang great economic reset talaga sa atin. And pag titingnan natin yung history natin talaga, napakabata pa ng bansa yung Pilipinas. Like, kailan ba tayo naging independent? 1920s? Hindi. Hindi, yung pinaka-declare talaga, mga bantang 1918, 1910, 1920s bantang, ganun. Then, pag titingnan natin, yung isang ating figure ito, sino yun? Sino matandang politiko natin? Si Enrile. Nabutan niya lahat yun, lahat ng simula ng unang presidente. Ganun ba? Ganun yun, nabutan niya si Emilio. Totoo ba? Nabutan niya si Emilio. Sino si Enrile? Ilang taon na ba si Enrile? Namatay si Emilio Aguinaldo 1940s. 20 years old na si Enrile noon. Aba, tanginang yan. Binata na pala. Binata na siya noon. Maraming mas Pero matanda pag si... hindi na kasi natin yung data, nung panahon talaga ni Ferdinand Marcos, doon talaga medyo like nag-nose day talaga economy natin. Na to the point na nagkautang-utang na tayo. Pero teka. Nabenta yung mga utilities natin. Then, So ibig mo sabihin, ang para sa iyo, ang dahilan kung bakit mahirap ang Pilipinas at nasa shithole tayo na ganito, dahil sa corruption ni Marcos, yun ba? hindi lang yun. Pero Isang malaking part yun, kaya nagkaroon tayo ng crony capitalism talaga na yung mga negosyante nakapasok na sa mga nakapasok na sa mga utilities natin, tubig, kuryente, na hindi na nga kontrolado ng gobyerno ngayon. Kahit yung langis natin nagkaroon na ng yan. Wala Pero nang teka control. Mark,
nung panahon ni Marcos, public utilities lahat yan. Gobyerno may-ari. Panahon ni Cory yan Si Cory nabenta. binenta. The reason Saka for that Ramos. is because kailangan natin bayaran yung utang natin. At isa yun sa mga recommendations ng mga financial institutions na kailangan natin ibigay sa corporate entities para magparan pa siya ng mas maayos. SAPs. And ngayon, we're in this shithole, di natin kontrolado yung presyo ng langis, wala tayong sa presyo ng kuryente, wala tayong sa presyo ng tubig, kahit yung housing market natin bagsak na. Dahil sa pagpumatay ng mga land developers dyan na nakikipag-compete sa buying power ng mga normal na tao. Kaya yung mga tao ngayon na mahihirap sa mga lokal, lumalabas na ng Manila habang yung mga businesses pumapasok sa mga cities. Kaya lahat yan, magkakakonektado talaga. Wala kay Marcos. Tanong ko si Eli. Eli, ano bang tingin mo Marcos. sa ano dyan? Sa- Marcos lang pala eh. Ano yan? Historical injustice sa Pilipinas. Ano ibig sabihin? In-impose sa atin. Siya. Ni Lord. Pero masyadong maraming ano yan eh. From the Spanish colonial times to the American colonial times to the short-lived Japanese occupation up until now. So ini-impose. Kaya tayo mahirap, kaya nagkakandaletse-letse yung bansa natin kasi hindi naman natin ginusto yan eh. In-impose sa atin yan, halimbawa. Wala ba? Sino pa naman gusto maghirap? Halimbawa, Spanish colonial times. Alam naman natin anong ginawa sa atin ng ano. Slaves. Ginawa sa atin ng Espanya. Ginawang gatasan yung bansa natin. Alipin. Diba hindi special yung mga special crops na dito pinapatubo para dalhin doon sa European countries, yung trade. Tobacco, asukal. Asukal, yan. Mga ano dito. Yan sa galleon trade. Tapos tribute natin yan, siyempre, to the crown. During the American times naman, sinabi, binigyan daw tayo ng independensya mga ulol na Amerikano, talaga mga puti. Mga Commonwealth, gago amen. Amerikano. Commonwealth, binigyan daw tayo ng Ito naman yung inis mo. Naiinis na naman ako eh. Holy Week ngayon. Binigyan daw tayo ng... dasal ka muna, dasal ka muna. Walang Holy Week. Paksit ng mga puti yan. ginawa ng mga Amerikano, kunwari binigyan tayo ng independence. Pero sandamukal naman ng mga conditions bago ibigay yung tunay na independensya natin. Halimbawa, Bell Trade Act. Alam mo ba yung Bell Trade Act? Ano yan? Bell Nakalimutan Trade ko na Act. yan eh. Yung kumbaga, preferential trading agreement The US. na talagang naka-skew for the interest na American economy. So, mga economic conditions yan na in-impose sa Pilipinas kaya hindi umunlad yung natin eh. Yung trade natin eh. So, until now, sinasabi, independent na daw tayo, malaya na daw tayo na bansa. Pero is that really true? Offshoot doon sa sinasabi nga ni Mark, post Marcos Sr. na panahon. Yan na. Structural adjustment programs na tinatawag. Yung mga international financial institutions, Explain mo muna yung structural adjustment program sa viewers. Structural adjustment programs, economic program yan na ini-impose sa Pilipinas in favor dito sa International Monetary Fund tsaka World Bank para makakuha tayo ng mga loans. Para sasabihin nila yan, papautangin namin kayo. Pero itong gagawin Pero nyo. gawin nyo to. Yan, yung tarif ninyo sa Yan. sa ganitong Babaan produkto, nyo, babaan nyo. O kaya gawin nyo itong policy yung national industries nyo, i-privatize nyo, i-liberalize nyo yung market nyo, etc. Kasi kailangan mahalaga yung credit rating eh. Pag hindi ginawa yan ng Pilipinas, hindi tayo makakautang sa mga international financial institutions gaya ng IMF, World Bank. So, nag-start yan during Cory administration. After Marcos Sr., Cory administration sumunod sa dikta sa utos ng IMF, Pero World Bank. di ba may chismis dyan na parang may option si Cory na parang pag nabayaran Yes, yung they can utang on. mo, Pwede pero yun. nag-decide sila na bayaran na lang yung utang Bayaran. For the sake na, syempre, maganda daw credit rating natin. So, it continued up until now. So, hindi lang yan, syempre, di natin ginusto na ganito ang sitwasyon natin. Hindi lang din magically na nag-appear yan. So, it is a product of historical processes, systemic. So, syempre, tawagin natin, sistemang kapitalismo. So, dali. So, para kay Mark, may corruption, no? May Crony capitalism, yan. crony capitalism, sa'yo naman, US, yung mga policies nila, saka yung sistema nila. Global Tapos, economic system yan. tapos yung tinatawag na structural adjustment program na part ng mas larger neoliberal project. Yes, Globalization. kaya pupunta rin tayo dyan. Dugtong yan dun sa topic natin na yung tariff war. Grabe. Pero
kasi gusto ko i-address yung sinabi nung commenter natin na bakit daw naiingit siya na yung South Korea, Japan, Singapore, no, na maraming mayaman daw sila, no? Kasi parang siya, normal kasi sa tao ang iniisip kaya tayo mahirap dahil sa korupsyon. No? Pero yung mga lugar na yan, may mga korupsyon din naman dyan eh. Tama. Di ba? May korupsyon din dyan, pero may mga mahirap pa rin. Alam mo, pumunta ako ng South Korea. You know. Na Grabe. mga ilang years ago na yon, before pandemic. Alam mo doon, pag umaga, makikita ka doon sa mga basurahan, mga alas 5, 5:30, alas 6, no? Marami nakapilang matatanda. Yung mga diugod na talaga sa basurahan, nakapila sila. Alam mo ano ginagawa nila? Siguro sa isang basurahan, 5-6 na kapila na matatanda. Talagang literal na pila. Yung basura, inaano nila, i-scavenge sila, sinasegregate nila kung ano pwede ba makain, tapos inaano nila, pinapamahagi sa kanila. Kada kasi every 500 meters may basurahan doon. Parang pagpag. Oo, parang pagpag. Ganon. So, I think yung mga Pilipino, ang nakikita lang natin siyempre K-drama, no, mga Japanese na mga... Korean propaganda. Pero marami ring mga mahihirap sa bansang yun. Even in Japan madaming meat sa Japan. Meat, yung mga unemployed, walang education. So, In Japan, Marami sa either you overwork yourself or you die. Ano nung... Yung bahay ng mga Japanese workers, doon sila sa mga tinatawag nila cafe, mga computer shop na malaki pa Capsule, kung mga capsule hotel. Sobra, grabe doon ang cost of living. So, hindi ibig sabihin na gano'n na ang bansa nila, nakikita natin sa TV, gano'n na sila kaunlad. Kasi hindi naman lang korupsyon ang problema. Hindi lang naman itong mga nasabi na ng iba. Kundi tingin ko, yung mismong system of economics talaga. Economic system natin. Na kung saan nagfe-favor sa mga mas mayaman, sa mga yung talaga sobrang yaman na yung sistema, kaysa doon sa mga pangkaramihan na 99% at yun. Speaking of Korea, di ba recently ang daming political issue ngayon doon? Kaka-aus lang ng presidente doon eh. Tapos may lumabas na na parang sa Variety ata yun or Vice na isang documentary sa political landscape ng Korea. And karamihan talaga doon, parang pagmamayari lang talaga ng ilang pamilya. Oo. So parang isang kingdom talaga siya sa South Korea. Kaya nga nagkaroon ng joke ngayon doon na yung South Korea, ang pinaka prime example ng paid capitalism. Tapos yung North Korea naman yung pinaka paid example ng communism. Parang dalawang dystopian ng pagkabilang political spectrum ng dalawang bansa. At least daw you have freedom sa South Korea. Pero na yung Samsung, napaka-impluensya. Grabe. Yung Sa South Samsung. Korea. Freedom. Tangin ng freedom yan. Kaya parang... Galit na naman ako, Kaya Holy feeling Week. ko marami lang talagang Pilipinong naiingit in Samsung kasi yun ang nakikita nila eh. Pero ako, hindi ko naman sinasabing very ethnocentric yung take na to. Pero culturally, parang feeling ko mas okay sa Pilipinas yung kultura natin. Kasi di ba sa Korea doon, tsaka Japan, napakalala lang racism doon. Ay, sobra. Pati, misogyny. Misogyny. Sa Hindi naman babae. Kaya pagdating sa Korea tsaka Japan, ang baba ng nila ngayon. Ang baba ng fertility rate nila. Wala na sila doon sa parang replacement numbers. Kasi may mga babae doon, ayaw na makapagano sa mga lalaki. Ayaw na hindi. Isang part lang yun, tingin ko. Pero ayaw na rin magkaanak kasi ang mahal magkaanak. Tama. Ang mahal magkaanak. Magkano na ang Cost of living. mula sa pagpapaanak, pagpapadede, pagpapaaral, lahat-lahat yan. Kaya dystopian na yung mga yan bansa. Kahit tayo dystopian na rin tayo, pero at least dito, it's fun somehow. Pero buti At least nasa nakakapag-beach beach. pa tayo. Yan, illusion na yan. Pero kasi may isa pang tanong nung natin, nung nag-comment, no? In an ideal world daw, Ellie, kung babalikan daw natin lahat, what could we have done otherwise daw para daw ano tingin mo? Hirap naman yun. Mag-revolution tayo. Theoretical, no? Mag-revolution tayo. Pinakita na yan eh. Ako gusto kong balikan yung 1986, EDSA Rev. We have that moment wherein the people have mobilized themselves. It was very spontaneous na people demanding change, people wanting change, people wanting to change their future, their lives, their destiny. Pinakita yun ng 1986 revolution eh. And maganda sana ang point yun na tayo mismo na mamamayan yung mangunguna doon sa pagbabago na gusto natin. Sadly, na-hijack, di ba? So, Na-hijack nila. Napatalsik natin isang dictator, si Ferdinand Marcos Sr.
pumalit, diba? With all the promises ng kaginhawaan, demokrasya, magandang buhay, mababang presyo, trabaho, etc. And then after Marcos Sr., putang ina baliktad. Kala ko ba may pagkain? Kala ko ba may trabaho? Kala ko ba mababang presyo? Kala ko ba may utilities? The other way. Puro private, puro brown out na. Ewan ko, buhay ka na nun. Di pa, syempre. Pero sa history, diba, puro kabaliktaran yung nangyari. So, I cannot, hindi ko masisi itong mga Pilipino na galit din sa nangyari nun kasi ang daming pangako. The failed promise of EDSA. Failed promise. Parang, diba? So, po pwede sana na isang demokrasya na tunay na pinapatakbo ng mamamayan. Pero ang nangyari... At para sa mamamayan. Pero ang nangyari, ayun, bumalik ang mga oligarko, yung national industries natin, kuryente. Actually, iko-correct kita doon. Hindi sila bumalik. Hindi sila nawala. Hindi sila nawala. Tama. Hindi nawala yung mga oligarchs after the EDSA Nagtago lang pala sila. Anong nangyari, tiyo mo? Pinaka number 1 crony ni Marcos, Danding Coamo. Sila pala may ari 1992, tumakbong presidente si Danding. Di pa siya buhay nun eh. Yung San Miguel Corporation, yung UCPB, nandyan, hindi yan nawala sa kanila. Sila pa rin, di ba? Lahat ng mga crony ni, hindi nawala. Sila, kahit nga sila, tumakbo agad ng gobyerno. Gobernador. Bumalik agad yan. They never left. No? So meron lang tayo sigurong symbolic change in the leadership in Malacanang. Yeah. Pero tama ka nga na hindi natupad yung pangako ng EDSA na dapat sa nag-work sa tao yung ekonomiya at yung gobyerno. Ano nga yung analogy dyan? Hindi naman nagpulit ng kabayo, hinete lang. Hinete lang. Yung kabayo, ganun pa rin, pagod pa rin. Hindi pa rin inaalagaan. Hindi ko inaalagaan. Kasi the promise back then, di ba? May problema natin ng tubig, kuryente. Isa kamay yan sa taong bayan. Tagay nang yan. 1986, putang ina, bakit? Akala ko ba isa sa kamay ng taong bayan? Ba't napunta sa Meralco? Sino ba may-ari ng Meralco? MVP, ang number 1 ng Meralco. Sa tubig, di ba? Napunta ngayon, mga bilyar, pinapasok na rin yung tubig-tubig na yan. So, I think it was a point in history wherein the entire nation mobilized itself to correct itong mga tingin na kamalian sa lipunan natin. Pero hindi tingin ko naging successful. It was successful to topple, mapatanggal yung isang diktador, pero to really address the root causes of our problems, tingin ko hindi nangyari yun. Yun nga yung point sa history natin na which led na pabalik ng Marcos sa Malacanang. Yeah. Yeah, may Marcos, si Marcos. Actually, simula yung mula Duterte hanggang Marcos, di ba? Kasi si Duterte, it's a protest vote, tingin ko eh. Yung assessment ko, protest vote yan sa failed promise ng EDSA. And I think people need to realize this, especially mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, na kaya natin kung gugustuhin natin, kaya natin. Kung nanaisin natin, kung may intindihan natin. Kasi during that time, hindi biro yun, milyon-milyon na lumalabas sa kalsada. Spontaneous, no one is saying, okay, labas tayo. Milyon-milyon na Meron si Cardinal Sin naman. Meron. Si Cardinal Sin ang May radyo pa tayo, diba? May radyo. Milyon-milyon lumalabas sa kali. Pero ako, nanonood ako ngayon sa US yung nangyayari. No? Ako naiingit ako doon sa fight oligarchy ni Bernie. Oo. Ngayon, nag-ano sa ngayon eh, nag-state to state sila ni Alexandria Ocasio-Cortez. AOC. No? AOC. Tapos nag-organize sila ng malalaking mga rallies. Ang tawag nila, fight oligarchy. Tama. Dahil ngayon, doon sa US, matingkad na matingkad, kita na yung ekonomiya nila, talagang kontrolado ng oligarchs. Diba? Elon Musk. Yung mga tech bros, tech giants. Diba? Si Bezos. May Doge pa nga, di ba? Doge. Department of Government Efficiency. With the rule, Si Amazon, si Bezos. With the objective in mind to cut government efficiency, to cut government spending. So, Galit yung mga Amerikano ngayon doon, yung mga federal workers. Ang dami, tens of thousands na nawalan ng trabaho dahil sa those. At karamihan, Republicans. Kaya galit na galit sila. Pero yung rally, grabe, it's very inspiring. Pero maganda kasi very bold nga itong mga oligarchs. Wala nang pagkukunwari eh. Now we are running the show, Americans. So magandang magandang contradistinction na yung mga tao mismo. Okay, we are running the show.
We're gonna fight back. Alam niyo yung nakakatawa rin sa US, ano? Dahil sa ginagawa nga nila Elon Musk at ni Donald Trump, ang dami ng Amerikanong sumasit sa China ngayon. Sa? Sa China. Bakit? Sa TikTok. Ang dami nilang Amerikanong umaano sa China ngayon. Uso-uso sa TikTok ngayon yung mga brands sa China In-expose. na ini-expose nila yung mga luxury brands, yung mga bag, Hermes, Magkano lang yung ano? Prada. Production cost. So, 10% lang yung production cost ng mga bag, yung mga sapatos. Dahil doon sa logo, sa brand, yung nagpapamahal. Tangin ang mga... Pero Totoo naman yun eh. ang dami palang taong di aware na gano'n yung manufacturing natin. Oo. Ang daming di aware na lahat Hindi- galing ng hindi China, lang sa ano yan, India, ha? sa Malaysia. Hindi lang sa branded clothes yan, even the fast fashion, H&M, Uniqlo, ano pa ang mga fast fashion. Zara. Hindi lang sa China. So Bangladesh, Sri Pakistan, Lanka. Sri Lanka. Lahat. Vietnam. Yan, no. Hindi sa Amerika nang gagaling yan. Hindi porket nakalagay ay US made, gawa na sa US. New Balance, di ba? Proudly US made shoes. Shoes daw. Tayo na sa China pala nang Kaya di ba gagaling. marami ng factory sa China, ginagawa dito yung mga class A, tapos sa kabilang lugar lang, ginagawa na yung mga original. Ganun yung mga factory ng Yung China. nagpapalitan lang ng workers Oo, kasi. papalitan lang. Oy, dito nga sa Pilipinas Dito ginagawa ang Coach bags. Coach, Michael Kors, Calvin Kate Spade. Klein, Sa nga yun, Kate Spade. Sa Bataan, sa Bataan, LCF oh, Manufacturing Corporation. Pinuntahan mo yan, di ba? Pinuntaan ko yan. Dito ginagawa sa Pilipinas yan. Tinanong ko, so yung buong mga bag hanggang sa... Akala ko nung una, wala pa yung brand. Even yung brand dito daw, sabi ng mga workers. Tapos tsaka nila ipapadala doon. Na hindi pa nakakabit yung brand. So lahat, dito may na-manufacture sa Pilipinas. So magkano yung bag na... Magkano yung bag? 20 to 30,000 pesos. Hindi, Yung pagbili production na, yung cost. production cost. Hindi ko alam magkano ang production cost ng ano. 10% lang yun, di ba? Yung mga ano lang, 5,000 siguro. Pero ang ano niyan, ang labas niyan, mga around 300 bags Isang per assembly line. Dami. Sa isang araw. Ay, alam ko Merong naman. 40 assembly line. Puta ka na dami. Oo. So nung kinumpute namin yan, around 9 billion pesos. Per year. Per day, per month. Yun ang puproduce silang value. Napoproduce nila na value. Pagka na-ibenta na. Pag naibenta Magkano na. sa order dun? Provincial rate, 400, 500. Plus, Okay na kasi yan. may onion, may May plus, onion, oh. may higher than provincial rate. yun Pero ang- provincial rate pa rin. So, yun ang maigi nga na-expose yan ang Amerika. Dahil dyan sa kagaguhan nila na tariff wars. Pero ang China nga, hindi daw sila nababahala. you can see yung official position ng China. We don't care. Dyan we don't care. We can outlast this. Ano sabi? 5,000 years na siya. in China. Wala pa yung US. Diyan na daw sila. Hindi, tsaka, hindi lang yun doon sa yung history ng China na kayang i-withstand yung mga ganitong disruption sa tubig. Yung capacity nila nasaluhin, di ba, nag-tariff. Kasi ang tariff wars, basically, kaya reciprocal tariffs, basically US nag-i-impose ng tariff or added taxes sa goods and services, reciprocal doon sa ginagawa ng mga bansa. Halimbawa, Singapore, zero tariff yan pero inimposan ng US ng 40%. China. So, ganun ang ginagawa ng US. Pero ang US, on steroids. Kasi itong mga Amerikano, mukhang talaga may napanood ako interview. Yung strict interview lang, kala daw niya yung tariff ay nagbabayad at China. Oo. Hindi niya alam. Punta na niyo kayo Yung mga mga importers sa bansa na yun nagbabayad. So, kayo ang nagbabayad. Pass on yan sa consumer. So when we import goods from America, yun nakapatong yung mga taripa or pagpapasok yung mga natin, yung mga goods natin sa Amerika may naka-added added Value. taxes, added doon sa puta ang China manufacturing hub of the world. Export lang yan Tsaka sa balance of trades, basically, pag tinignan mo yung balance of trades ng US is actually consuming more from the international market than the international market consuming its products. Ibig sabihin, lugi. Ang kawawa dito, mga Amerikanong manggagawa. And in fact, in the long run, kawawa rin naman yung working class sa buong mundo. Pero kagaguhan ni Trump yan. Kagaguhan ni Trump itong pinagagawa na to. Kasi nga, di ba, American first policy. Kailangan daw, they are consuming our products. We have to rake in money. Kailangan daw. It's wonderful. China. China. Ito yung kamay. Putang inang yan.
Kaya parang sabi ng mga European economists, even yung Canada nga, Canadian Prime Minister, binaril ni Trump yung sarili niya sa paa. Kasi the market can withstand it, pero ito, nakakatakot din tong utak ni Trump. Kasi kung babaybayin mo historically, this happened before World War I. This happened before World War II. Tignan mo yung international financial market natin, 1930s, Great Depression, nag-plummet yung stock market natin. Tignan mo yung stock market ngayon, sea of red eh. So, we are marching into dangerous times, into dangerous situation. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung parang feeling ko nga ang theory ko, itong si Trump at saka yung mga oligarchs na mga kaibigan niya, nag-pump and dump na tinatawag. Di ba? Papabagsakin nila yung stock market, tapos bibili silang stocks, tapos bigla niyang bigla niyang tinanggal na wala na yung tariff, di ba? Post 90 days, di ba? Biglang jump up yung stocks. Kumita sila ng billion. Pero nangyari naman dyan, nung nag-impose siya ng added tariff sa China, nag-plummet na naman ulit. Nag-plummet na naman. Normal. Ang kinakatakot daw, ito may nabasa akong economist, no? Ang pinaka-kinakatakot daw ng US ngayon diyan, yung tinatawag nilang pagbenta ng bonds o treasury bonds ng US. Kasi may 1 trillion ang utang ng US sa China. $1 trillion. Ngayon, China, binibenta niya ngayon yung mga utang na to in the form of treasury bonds. So, pinabababa niya yung value ng dollar, tapos siya ay ang epekto nun, tataas yung interest rates sa US. Pag tumaas interest rates sa US, lahat ng mga loans tataas, lahat ng mga tinatawag 401k o insurance, tataas lahat yan. At yan, tama na naman sa American working class. Yari na naman sila dyan. Housing, sa trabaho. Lahat. At ang dulo daw niyan, kasi ang next na ng mga neoliberal economists niyan, tinatawag na quantitative easing. Medyo komplikado na to. Mag-produce ng medyo komplikado. Ibig sabihin quantitative easing, mag-print ng pera. Tama. Yun lang yun. Pag nag-print ng pera ang US Treasury dyan, yari dyan, babagsak ang ekonomiya ng US. At ang pinakadulo niyan, pag naibenta na ng China lahat ng utang ng US sa ibang mga ang mangyayari dyan, mag-total decouple ang yuan sa US dollar. Yun, the fall of the US petrodollar. Magsisimula na mag-fall. Ang effect niyan, simply sa mga manggagawa. So kapag ganito na very volatile, hindi stable ang market, tapos yung mga companies natin, tawag dito, very hesitant na mag-invest, kung gagawin yan, maghihigpit ng sinturon. So maapektuhan na naman yung kanyang mga manggagawa. That means lesser wages, lesser benefits. Not only in America. Buong mundo yan. Apektado ang Pilipinas. Nakatali ang ekonomiya natin sa US. Mga multinational companies ng Amerika, saan ba nakapwesto? Pilipinas din Freeport areas, industrial parks. Yan, apektado tayo. Ang number 1 export kasi natin, semiconductors mga chips. Affected definitely yung natin. Yung pinuntahan ko na strike, Nexperia. Ayun, chips yun. Chips, semiconductors. Affected yun. So, ginagamit sa cellphone, laptop. Apektado ang mga manggagawa dito. So whatever's happening in US, in the West, apektado tayo dito sa Pilipinas. Kaya dapat maigaya natin yung ginagawa nila ni Bernie Sanders at saka AOC. Talagang tigilan na natin. Ibabalik ko doon sa una natin topic doon sa ano ang problema ng Pilipinas bakit ito. Ako para sa akin kung sisimplihan lang natin nang wala masyadong teorya, mga oligarchs. Yan, mga oligarchs. Oligarchs ang problema natin. Kailangan nating walang silbi ang oligarchs. Tama. Dito sa ekonomiya. Even in the practical lives of workers, walang silbi ang mga oligarchs. Hindi marunong magbanat ng buto yung mga yan. Tapos sila ang kumukontrol sa ekonomiya at gobyerno. Sabi nga nung Sila naman nagbibigay ng trabaho. Trabaho. Napakalaki. Alam mo, laging sinasabi yan. Andres, okay, jobs. Magandang pangako yan, creation of jobs. But what kind of jobs are being created? Yan hindi sinasagot ng mga trabaho lang. Putangin na sila kaya magtrabaho na gano'n. Walang benepisyo. Walang government mandated benefits. Below minimum wage ka.
So is that the kind of jobs that we want for our workers? Mas It's maganda not naman just... daw yun kaysa wala. Ha? Mas maganda naman daw yun kaysa wala. Hindi naman ano yun, hindi naman... Ako tingin ko we need to start rethinking Yes. kung paano nabubuhay ang bawat isa. Yes. Na hindi tayo nakatali sa mga oligarchs dapat ang Tama. pamumuhay natin. Kaya naman yan eh. Na ano eh, na yung economic system dapat natin is one that works for the 99% Yes, tama. and not for the 0.1%. Kung sino ang nagbabanat ng buto at nagsisipag, siya dapat ang makinabang sa pinagsisipagan Kung niya. ano nga for the voters nga, maganda tanongin nga nila sarili nila eh. Every election cycle tanongin nila sarili na kung mas magumanda ba buhay nila. Wala siguro magsasabi niya. Kahit siguro noong panahon ni Duterte. Yun yung sabi mo, magandang tanong nila eh. Mas gumanda ba buhay nila, mas dumamay ba yung pagkain nila sa lamesa nila. Mas marami ba sila Kung nabibili? nila yung boto nila. Pero, Tama. diba, ask yourselves, are you happier na? Are you richer na? Kung hindi, kung yun iboto yung mga binoto nyo last time. Sabi nga ni Biko, yung isang sa flag ceremony racing niya na ano na speech, no? Pagka hindi nyo alam, ito, kausapin natin yung viewers. Yeah. Pag po hindi nyo alam kung sino ang iboboto nyo, iboto nyo kung sino yung bago. Yo. Kasi yung bago, hindi mo, kahit na may doubt ka na hindi mo siya kilala, yung bago, at least hindi mo pa alam, baka mamaya mabago. Tama. Pero yung luma kasi, Alam mo ayun, na. sure ka na hindi mababago yung buhay mo. Tama. Sino yung anong, kasi Marcoleta yung bagong promise na libreng kuryente. Sabi niya ba yun? Pag 2,000 pesos below ang bill, Kuryente kasi, putang ina, sa tingin mo kaya mo yung alabanan ng Meralco. pwede naman. Oh, yeah. Gawin mong gobyerno ulit yung Meralco. Kasi maraming mga bansa. Kasi yun sa post, kasi kakayanin ba niya yung ganung policy na kakalabanan niya yung mga billion pagdating sa Meralco? Billion, Tingnan mo, yung mga tingnan mo bilyar. Libya. Oo. Ang Libya dati, nung si Gaddafi, libre ang kuryente tubig. Pero centralized na yun. Centralized yun. So, Pinatay. ibig sabihin, kaya. Ah, Diba? pinatay si Gaddafi. Okay. Kaya siya pinatay, tapos dinimonize siya. Ah. Pero dun sa nag-comment na yun, si ano pangalan uli nun? Basta yun. Si commenter natin, we would like to invite you. Punta ka sa sa studio. Pagkwentuhan natin kasi ito, bagamat siyempre merong mga bits and pieces na pwede nating pag-usapan. Pwede pa nating mapalalim yan sa ganitong mga discussions. Siyempre even sa likod ng camera ng studio natin. Maganda pag-usapan, i-gather natin yung mga ganyang mga tao, like-minded people. Pwede. Tapos Invite natin siya. Sana mapanood niya to. Oo, tapos Pero palubog na araw Palubog na, Direct, palubog. tingnan mo, i-focus nyo ngayong araw. Ganito, pulang Ayan, pulang araw. kulang nga. Ayan. Yan, palubog na. So siguro, Tapusin na natin. lubog na. Lubog na. Sige, so gano'n na lang. Mag-swimming pa tayo eh. Medyo okay pa naman yung ilaw natin. Oo. So, Kaya ba ng 5-10 minutes? Hindi, okay na yun. okay na yan. Inuman na tayo? Inuman. Oo, wala na itong ano kayo. Tsaka mag-swimming pa ako. So, wala din isang part ng oligarchy yun. So, ibabalik ko lang doon sa ano ulit, bilang panghuli na ano. Bumoto kayo ng bago, bumoto kayo. Ito, bagong-bago, Kamanggagawa Party List. 85. Number 85 Tama, sa balota. number 85. Subukan naman natin. Kasi sabi nila, pag daw na, ano ka na, nanalo ka na, baka wala ka rin, puro salita ka na. Subukan nyo. Subukan nyo muna. Kung hindi nyo pa nasusubukan, ang dami nyo nang... Sige tayo. Magka-testingan tayo mga boss. Yun lang, testingin nyo. Sige, so, final words, Mark. Bumoto kayo ng tama, tulad ni Boss Eli, number 85 Kamanggagawa, malapit ng botohan, less than a month na lang. And ayun, Yan mga boss. Maganda yung sinabi kanina ni Bakas Manggagawa eh. Di pa ba kayo pagod sa ano? Ako napapagod na ako sa totoo lang eh. Paulit-ulit na nangyayari. Punangin yan. Kumilos tayo mga boss ayon sa interest natin ng mga manggagawa. We have the numbers. 51 million tayo. Sarap siguro ma-mobilize nyo. 51 million. 51 million tayo. Magkaisa tayo mga boss. Umpisahan natin ngayon darating na halalan. May 12, 2025. Huwag nating iboto yung mga siraulong anti o kontra sa interest nating mga manggagawa. Iboto natin yung mga papabor para mabuwag na yung provincial rate, may taas yung sahod ng mga manggagawa, paginhawain yung buhay natin ng mga ordinaryong Pilipino. Number 85 Kamanggagawa Party List, ako po si Eli San Fernando. naalala ko yung huling hero, hindi ka doon ordinary Pilipino, sabi niya, no? Vlogger daw ako. Vlogger ka daw.
Ganun talaga. Ika. So ayun, ako po si Jen ng Batas Manggagawa. Kita-kita po ulit tayo susunod. Sana pagtapos election, mas madalas na siguro ang Yes, ating tama. taping. Meron din kami isa pang show ni Ellie, yung Sumbungan ng Kamanggagawa. I-plug ko na rin yan. I-follow nyo po yan, yung ano na yan. Yung Sumbungan ng Kamanggagawa kasi talagang tunay na mga nagre-reklamo, tapos binibigyan natin solusyon. Tama. Binibigyan natin serbisyong legal. Hindi lang advice ha. Kasamahan natin magkaso, samahan Tama. natin. Kung may reklamo kayo, check nyo yan. Sumbungan ng Kamanggagawa. So kung meron kayo reklamo sa inyong trabaho, may gusto kayong isang guni sa labor-related cases, punta kayo, Sumbungan ng Kamanggagawa. Makikita nyo yung mga link dito sa aking mga kamay. Yan, o kaya dito. Yan. Alright, sige. Nakapo pa ako eh. Sige. Kita-kita ulit tayo sa susunod natin na episode. At kung may mga suggestion kayo na pag-usapan namin, tulad nung nag-comment kanina dun sa isang video namin, comment nyo sa video namin para mapag-usapan namin. Ako ulit si Jen ng Batas Manggagawa. Kasama ko si Mark ng Dalawang Setup sa Kali. At si Ellie ng Ellie San 25 Fernando. Kamanggagawa Party List. At ito ang Politikang ino mo. Okay, cut! Ganda. Palubog na, palubog na. Lubog na.